Padam. Pip. Click. May nawawala na naman sa mga alaga nilang manok. At ang tanongin niya si tatay, ang sagot niya lamang ay hindi rin niya alam. Medyo hindi na nagugustuhan ni Erwin ang ikinikilos ni tatay niya store. Ang hinala kasi niya baka binibenta ni tatay yung mga alaga manok at hindi lang sinasabi sa kanya. Pero sa pagkakakilala ko, sa tatay niya ay parang malabo talagang mangyari yun. Baka naman, nananakawan na talaga tayo ng manok tuwing gabi. Kung naman kagad sa pagkakas si tatay, hindi ba nga mahal na mahal niya yung mga alaga niya? Imposibleng basta na lamang siyang magbenta. Hindi ko na rin talaga maintindihan si tatay, parang masyado na akong nahihiwagaan sa kanya sa mga nakarang araw. Maasahan si tatay sa pamaliit ng patinda ko. Pag-aasikaso ng taniman na napabayaan na ni tatay ng store. Noong isang beses, napalayo ng kaunti sa bahay, nakasalubong ko si Manang Elisa. Nagtaka siya kung bakit hindi na raw ako nagtitinda. Niya ako nakikita. Niliwanag ko kay Manang Luisa ang sitwasyon. At nang mapanggit ko si tatay Nestor ay hindi ko maintindihan kung bakit parang bigla na lang nag-iba ang expression niya. Ingat ka sa kanya, ha? Wala sa akin yung Manang Luisa. Napapunot naman ang noo ko. Nang sandaling yon dahil seryosong ang pagkakasabi ni Manang Luisa. Teka, bakit naman siya po nakikingat kay tatay Nestor ay wala naman po siyang ginagawang sinasabi. Parang tunay na anak ko ang gawin mo sa akin, Manang. Hindi na ako pagkakakilala sa kanyang store. Maganda na siyang kilala. Pero iba na yung nakikita ko sa kanya. Hindi na siya ang dating store na kilala mo, kaya binabalaan kita. Lumayo ka sa matanggal niyo kung ayaw mo nalagay sa alaman ng buwan mo at ang sanggol na pagkakapulihan mo. Hanggang sa pagkakataon mo ay hindi ko pa rin maunawaan ang pagkakataon ng Manang Luisa Papalit. Wala na kasi siyang mga sinabi bukod doon. Nang araw naging naman ang isipan ko ang mga sinabi. Dahil doon ay parang bigla na rin akong nangyayari dahil sa mga pinipilos ni tatay nito. Sinusundan ko siya ang tingin at pinagpamasdan kung anong kakaiba sa kanya. Pero tuwing umaga matapos ng tumambay sa may nukaan, palagi na siyang nakulong sa kwartong tinutulugan niya. Akala ko noon ay dahil lamang yun ang katandaan niya kaya hinahayaan ko lang siya. Kaya ko naman kumilos ng mag-isa, papalit. Pero tuwing binibihin ko siya sa tanghali para kumain, hindi man lamang siya noon nakikinig. Sabing malalim ang tulog niya. Pagdating naman sa hapon, din kumakalat na ang ingay sa kapalamang yung lalabas ng kwarto kita. Pero hindi ka sumabay siya sa amin ni Erwin ng maghapon na nalang sa bumalik ng walang paalam. Hanggang sa may isang gabi para rin. Nakakaling pumatay. Sa kaligurong si Erwin pero masyado lang mahindi ang piling mo. Kaya ka rin siguro na kwarto namin. Kwarto nga palang yan para dulot ay wala pang piling. Ang kortina lang talaga ang pinakatabi mo. Patay na ang ilaw, pero may manang buwan sa labas. Ang labas ng noon ang kaya namin.
nagpangako na maging ang gumalaw ang Pilipinas sa Pilipinas. Pagkakalang na mamalikmata lamang ako. Hindi ako nagtangkapang bumangon. Kaya hirap na rin akong tumayo. Ang masigurado kung wala na niya. Palagi akong ibig sa akin habang natutulog. Na madalas nakatitig. Parang bigla na lamang ako nakaramdam ng pagkaila. Hindi naman ako nakaramdam ako pa lamang siyang wah 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 wah